13 years na ang nakalilipas mula nang bigla raw iniwan ng kanilang ina sina Ivan sa Davao. Hindi rin daw ito nag-iwan ng anumang sulat. Ang paalam, magtungo lang sa bayan ngunit hindi na ito nakabalik pa. Sa tagal ng panahon ng paghahanap, nawalan na ng pag-asa ang asawa at mga anak nito sa Davao. Nitong nakalipas na linggo, isang misis ang nakuryente patay sa Lawaan, New Washington, Aklan. Isang panawagan ang ipinost ng isang concerned citizen dahil may mga anak raw sa bahagi ng Davao ang misis. Nagambang mataka ko niya i-post, ay gin-post ko mata. Ay pangayo man ako nga i-share manan dagod makaabot sa ng pamilya. Ay ato abo man dayong nag-share. Hanggang ang post ay nakarating sa pamilya ni Ivan sa Davao. Ito na nga ba ang hinahanap nilang nawawalang ina? Hindi pa. Hindi pa niya nalibing? Hindi pa. Hello, ate? Hello po, ate. Tanong lang po, ate. Ano? Nalibing na po ba siya? Hindi pa. Hello po? Hindi pa daw nalibing. Kasi may na-signal. Sige lang, usap lang kayo muna. Please. Hindi pa. Hindi pa nalibing. Hindi pa nalibing. Wag mo lang yung ilibing, ma'am, kasi baka siya yun. Oh, kuna. Wala yun, ma'am, 2013 pa. Nakita Kung niyo. pwede lang, hintayin Oh, mo kami. hintayin namin kayo. Po? Hintayin namin kayo. Sige po, ma'am, salamat po ng marami po. Oh, Pwede po ba namin kausapin yung asawa niya dyan? wala, umalis, naglakad ng papilis sa Kalibo. Ma'am, mangingi kami ng address ninyo. I-text lang ninyo, ma'am. Oh, Kasi ang tagal na wala ng kapatid namin, ma'am. oh. 2013 pa yan nawala. Paano nawala? Matanong. Wala, hindi na nagpaalam sa amin, ma'am, na hanap yung asawa na dito, pati kami. Kasi sakit, ma'am, ba? Parang siya dyan talaga yun, ma'am. Hindi namin kasi alam yan. Hindi naman siya nagsabi sa amin. Ano sabi niya, ma'am? Hindi namin alam, hindi rin nagsasabi sa amin yan. Na may pamilya siya. Nagsama ng kapatid mo, ma'am. Papa mo? Oo. Papa mo ba kinakasama niya? Oo. Ate? Opo. Hindi ko matanggap pati ba? Hindi ako matanggap. Gabi din ako matanggap nga siya. Hello po. Mag-send Hello. tayo ng may picture ba na mga latest? Hello po. Andyan pa ba kayo? Para kung ma-identify nila. Andito pa, andyan pa. Magsisend kami ng picture ha. Magsisend kami ng picture na yung... Hello? Sige. Ikaw sabi, Jeff. Hello? Hello? Mag-meeting muna kami dito. Hello po, oo. Sandali taga-RMN po ito at saka PB News Online sa Aklan, yung nag-post ng balita na yan at para nakaabot dyan at kay Raisa. Ano po? Hello? Kailan, pwede po ba makausap yung Asawa? kausap mo? Sino ka pangalan mo pag magkilapag ka? Jane Lee. Jin Lee. Hello? Hello. Kailan po ba sila nagsama ng tatay mo? Dumduman mo. Malala mo? Kailan sila nagsama? Ikaw, ilang taon na ikaw? May Sige po, asawa update lang tayo. nyo kami, update din kami ninyo. Bigyan nyo yung address ninyo dyan. Oh, sige. May pamilya sa ngayon dito sa probinsya ng Aklan si Nanay Ninita. Lingid sa mga pamilya at asawa niya dito na may dati palang asawa si Nanay Ninita sa Davao at kasado sila. Galing pa kayo Davao, ano? Opo. Kabiyahe?
Ayos naman. Oo. Wala naman First time sa Aklan? Yes, first time ko pa po nakapunta dito. Oo. Hindi ako nga nagtaka nga ako. Nakarating ako sa dakong lugar na ito. Hindi ko alam. Ang layo naman. Layo ito. Mahirap kasi sa biyahe. Buti lang, nag-aeroplano kayo from Davao to Iloilo. Opo. Pero pag nagbarko ata kayo, hanggang yan, basta barko pa kayo eh. Siguro hanggang ngayon, andyan pa kami sa barko. Hindi Okay. pa kami nakaano. Tay Federico, ilang taon ka na ngayon? Mag-60 na po. 60. So, pwede mo kami mabigyan konting ideya lang paano nagkahiwalay kayo ng asawa mo? Yung kumplitong pangalan talaga ng asawa, sino nga ni? Loserpida Di Juan Masambong. Masambong. Di Juan sa isang dalaga, masambong ka sa apelido mo. Nung nagkaasawa na kami, masambong na. Kasal kayo? Kasal po. Iglesia po kayo? Oo. Siya po? Dati, iglesia. Naging iglesia din siya? Oo. Okay po. Tatay Federico, paano po nagkahiwalay ka mo ni Mrs. mo? Year, anong yon? 2012 ata yun. Okay. Ano po nangyari? Wala naman po nangyari, sir. Nung umalis lang siya sa bahay, maayos din yung usapan namin. Oo. Na magpunta siya doon sa bayan namin, may asikasuhin. Pagkatapos, sabi pa po niya na magpunta pa siya diretso sa Davao dahil may bilihin daw siya. At pagkatapos nun, sabi niya, pag uwi niya ay magsabay na lang silang tatlo kasama yung dalawang anak niya. Naghintay ako. Nung pagka-Lunes, eleksyon na, 2012, eleksyon. Well, ang nakita ko lang, dalawang anak ko ang lumabas paglabas dun sa gate. Nung nakalapit na yung panganay, tinanong ko, saan ba yung nanay niyo? Eh, ang sabi ng panganay, kahapon pa po tayo, umuwi na. Ang sagot ko naman, sir, ay walang umuwi. Wala. Hanggang ngayon, wala akong nakita na may umuwi. Kayo lang dalawa, magkakapatid. Doon lang po kutob, sir. Wala na kayong communication sa kanya? Wala na. Ano makalayo sa inyong lugar, sa bahay niyo talaga, yung puntahan niya, ang layo? Kung nung sa bahay ko at papunta doon sa Piña Plata, humigit kumulang nasa mga 24 kilometer. Medyo may kalapitan lang din yan, 24 kilometers malayo. So mula noon, hindi niya hinanap o saan man siya pupunta? Naghanap ako 2 buwan. Okay. Sa Davao po ako nagpunta. Nagtatanong ako sa kanyang mga kapatid kung alam ba nila kung saan yung kapatid nila. Ang sagot naman nila, sir, ay hindi nila alam. Hindi nila alam kung saan. Nagpatulong din ako sa kapatid ko. Nagbigay ako ng konting pinansyal, kay may sasakyan man siya. Ikaw na lang siguro mag-asikaso dahil kung ako wala man akong magagamit na sasakyan. Dumating siya doon sa Panabo, dumating doon sa Tagum. Ano talaga? Naghahanap. Pag-uwi, ang sabi, wala akong makita. Walang nakaturo. Kung talagang doon ba. Lumapit na po, bumalik ako din doon sa kanyang kapatid. Sabi ng kapatid, puntahan mo doon sa Kalinan. Kung samahan mo ako, kaya hindi ko alam yung lugar na yun. Ang sabi nung bayaw ko, ikaw na lang para hindi magasto. Hindi na ako nakapunta doon sa Kalinan, sir, dahil hindi ko kabisado yung lugar. Doon lang ako. Sa loob ng 2 buwan na hanap, napaghinaan ka na ng loob? Hindi pa po, sir. Lumapit ako sa PNP. Nagpunta ako sa PNP doon sa Babak. Sabi ko sa kanila, sir, i-blatter ko itong nangyari sa asawa ko. Tulungan ninyo ako na makita. Pagkatapos, tumawid ako doon sa Davao. Lumapit ako doon sa Santa Ana Police Station. Nagpa-blatter din uli. Magbigay pa po ako ng picture. Sana matulungan ako, sir, na makita yung misis ko. Sagot ng chief, sige. Record lang yun. Record lang namin ito. Pagkatapos, kung may kami,
saka pa kami magtatawagin kayo para kausapin. Hindi pa po ako nakontento, sir. Pumunta pa ako doon sa San Pedro. Doon sa CIDG. CIDG pa rin? Oo. Nag-blatter ulit doon. Picture pa rin? Oo, nagbigay na po ng picture. Sabi nung head nila, sige, hintayin mo lang kung anong resulta. Pagka may resulta, sige, tatawagan ko kayo at mag-usap tayo dito sa opisina namin. Yan lang po, sir. Wala nang iba. So mula noon, lahat na police station na lapit lang doon sa inyo, nagpa-record ka na. Oo po. So mula nalipas 2 buwan, 3 buwan, halos mag-1 taon na. Wala pa rin? Wala. Wala kayong kahit marinig man o baka andoon si misis mo? Marami namang nagsabi na may makita daw sila na kamukha. Kung talagang yun, bakit ayaw ninyo lapitan? Kausapin kung talagang siya. Hindi makasagot dahil sa hindi totoo. Puro lang kanila yung suspect lang. Hindi naman siya talaga yun. Hindi naman sure na talaga yun ang asawa ko. So matagal na pala kung hindi talaga nagparamdam si nanay. Wala, kahit sa mga anak ko, sir, wala siya nagparamdam. Sa pamilya niya, sa Wala. Wala talaga. Wala talaga. Kay nung magkausap kami, wala, puro balibad sila eh. So ang isip nila, wala na talaga si nanay. Nawala na. Nawala na. Oo. Patay. Parang ganyan. Ganun. Parang ganun na. Ganun. Ang nasa isip namin, patay Baka may na. nangyari, nakasama, parang ganun. Baka kinidnap. Ganun ba? Yun ang nasa isip ko. Baka Kinidnap. Oo. Baka pinatay. Pagkatapos, inilibing lang sa lugar na hindi namin alam. Basta ganun lang, sir. Oo. So paano naman po nalaman ninyo na nandito siya sa Aklan? Nung araw na, anong araw yun? Ano ngayon? Ngayon, Webes. Webes. Nung gabing Martes, mga bandang alas 10 ng oras sa gabi, may nag-post na picture. Ito pa nga yung picture na pinost nila. Parang pareho talaga. Oo. Nung tumingin ako sa picture, ang nakita ko yung mukha ng asawa ko. Pagkatapos, sabi ko sa anak ko, sabi ng anak ko, kilala mo ba yan, tay? Ako, oo. Hindi ako nagdadalawang isip, mama ninyo yan. Oo. Saan yan? Yan. Oo, ito sir yun. Ayun. Ayun, basta yun. Sa Panawakan po yan, oo. Doon ako nakakuha ng impormasyon. Yung nag-post, pagkatapos ang sabi dun sa post, sinong pamilya. Ang panawagan kasi, sinong pamilya dito? Oo. Kaya wala siyang pamilya dito sa lugar. Ayun. So kahit nasa at 13 taon na parang hindi pa rin malayo sa mukha niya na sinabi mo siya taga to. Oo. Talagang hindi ko makakalimutan ang mukha ng asawa ko, sir. Kilala ko ang asawa. Parang nabuhayan ka ng loob. Hindi na ako nabuhayan, sir, dahil sa pagtingin ko, wala namang buhay yan. Siyempre medyo may sakit. Oo. Sa nangyari sa aming dalawa, may talaga magdamdam ako. Pero sa kabilang nangyari, naiisip ko, inalis ko na yung galit ko sa asawa ko. Ang gusto ko magkita kami pagkatapos mag-usap kung anong dahilan, bakit iniwan, bakit Parang ganun lang. Oo. Gusto ko lang na masitol kaming dalawa, kaya may mga anak din kami. Kapag walang closure. O kung gusto man siya doon tumira sa isang anak niya, wala naman akong tutol. Pero sinong kausapin ko, sir, wala na. Kahit anino, wala akong Kasi nakita. walang dahilan na aalis siya basta lang. Wala, hindi kami sir, wala. Wala rin sulat. Maglambing kami, sir, nung magsamba pa kami. Nakaakbay pa kami. At wala rin sulat kahit sa mga anak, no? Kahit isa, sir, wala. Wala talaga. Wala talagang nagparamdam siya. Sa loob ng Kaya kung nagparamdam lang siya, sir, kukunin ko. Hindi mangyari yan sa buhay niya. Hindi magano yung sitwasyon niya. Talaga.
May mga anak siya, may mga trabaho ang mga anak niya. Sabi pa ng isang anak ko, kung dito lang yan tay, dalhin ko yan dito. Pero paano sir, wala. Hindi man namin mahagilap. Hindi namin makita kung saan siya nakatira. So, Pagkaalam namin ngayon na sir, patay na. Ay pa. parang ang paghahanap ninyo, nagkaroon man ng kasagutan ang paghahanap ninyo, pero Patay na sir. Huli na Oo. kasi. Huli na. Huli na. Totoo yan. Pero sa ngayon lang yung atin lang magkumpirma pa rin. Oo. I-confirm namin kung talagang siya. Siya na yun. Oo. Kung ituulot ng Panginoon na madala namin sir, gusto namin madala doon sa lugar. Kasi legally, Oo. mag-asawa kayo. Kasado talaga kayo tayo. Kasado kayo. May rights kayo eh. May ebidensya ako sir, may marriage contract kami. Oo. Andyan pa yung mga picture niya, dinala ng anak ko. Napakasakit para sa inyo to na nakapunta ka ng Aklan dahil sa ganito na. For almost Oo, sir. 10 years din eh. Sa 13 years na ba yan, wala bang katanungan sa mga anak nyo? Or ikaw, tatay, Yung mga anak ko, palagi nagtatanong yan. Taya, saan ka natin? Kayo mga marunong kayo sa cellphone. Bakit ayaw ninyo i-share sa Facebook? I-search ninyo para kung makita niya. Siguro sir nakita niya pero ayaw lang siguro niya. May mga post na dati mga anak mo, no, panawagan. Nagpaliwanag daw doon sa ay parang mga adopted lang. Ang ganun ang tapon. Palabas na daw doon, nahuli na daw. May adopted daw siya sa Oo, Davao. yun. Oo. Kapaw na Si yung anak namin na inadapt si Silami. Meron kayo? Meron na talaga kayo adopted? Oo. Saan ngayon yun? Doon sa Davao, may Oo, asawa na. nagtrabaho sir, may asawa na. May adapt talaga kayo? Oo. Kasi hindi niya sinabi na may asawa siya. Pero doon sa sabi niya na may inadapt siya, Totoo yun. talagang nahuli siya yan. Siya yan. Yun. Oo. May na-adapt. Legal po yung pagka-adapt namin. Kami yung nagkuha ng birth. Kami ang nilugar na tatay at nanay siya. Parang nalaglagan pa ata ito ng isang anak. Oo. Kaya Premature Parang yan. hindi na siya makaanak. Hindi na dahil legate na siya. Operada na siya. Operado na. Tatay Federico, initial pa lang to ng Armin at saka PB News Online. Ngayon, after dito na series, punta kayo sa lugar kung saan pwede natin puntahan. Tayo, okay na? Okay lang po. Sige po. Sumama kami. lawaan. Pasok na tayo. Kanilang barangay. Barangay po nila. Daya doon nga ni Nay Ninita. Dito sa Yan, lapit na tayo tayo. Sino naglagay noon sila?